Why buy when I can fry? By Krispy Kreme, charot. So, hi mga kabeshiwak, magaganda na katulad ko, char! So, ngayon pala mga kabeshiwak, I'm super excited to share how I made this homemade donuts step by step para kayo rin makagawa ng fresh, mainit-init at parang bakery style na donuts sa bahay. O diba? Bongga. Because you know what mga kabeshiwak, after making my Al Capone donuts, I couldn't stop. I had to make another batch and this time I went for classic original glaze and they turn out soft, fluffy, and melt in your mouth. Delicious! Ganon! Sana hinihintay nyo, welcome sa panlasang laklap. Charot! So una, kailangan natin i-activate yung ating yeast. To activate the yeast, kailangan natin ng warm milk. So, ima-microwave natin ito ng mga at least 30 to 45 seconds. And then, check natin ito kung umabot na yung kanyang temperature ng 100 to 110 Fahrenheit or 37 to 43 Celsius degree. So once na okay na po yung ating milk, magmi-mix lang tayo dito ng sugar tapos ilalagay na natin itong ating yeast. So ang ating gamit na yeast is instant. So usually kapag instant yung ginagamit mo, hindi mo na kailangan itong tunawin sa warm milk, pero ako gusto kong i-make sure kung buhay pa yung ating yeast. So, hahaluin lang natin ito ng mabuti and let it set for 5 to 10 minutes until foamy, ganon. So, habang inaantay natin yung ating yeast, dito naman sa ating malaking bowl, combine bread flour, asin, tapos asukal. Tapos, i-mix lang natin ito. Tapos, ilalagay na rin natin itong dalawang itlog. So, just be careful. We might include some shells. So, if I were you, don't copy me. This is how I crack it. We should crack it into a separate small bowl to make sure. So, i-mix lang natin ito mga kabeshiwak. Okay na po yung ating yeast mixture. Ilalagay na rin natin ito. And then, haluin lang natin until a soft dough forms. So, okay mga kabeshiwak, let's knead this by hand so that we can feel our dough with our hands to know if they have mixed all together. So ngayon naman, ilalagay na rin natin itong ating softened butter. So kailangan natin itong i-knead mga kabeshi until our butter is combined with our dough. So okay mga kabeshi, i-massage lang natin to. Keep kneading it because it's really relaxing to knead, right? So it's a bit tiring but it's enjoyable. Trust me mga kabeshi. So if ganyan na yung kayang itsura mga kabeshi, takpan lang natin ito ng kitchen towel tapos i-rest natin ito ng mga about 20 minutes para mapadali yung ating pag-knead mamaya kasi alam ko ang hirap mag-knead ng gamit yung ating mga kamay. So ngayon naman mga kabeshiwak, after 20 minutes, ininid na natin ito mga at least 10 to 12 minutes until smooth, soft, and slightly tacky but not sticky. Ganon. So after 12 minutes, pwede na natin siyang i-poke test. So ayan, para sa akin okay na siya. Nung pinook ko siya, nag-springs back siya ng dahan-dahan. Okay na yan. So ngayon naman mga kabeshiwak, lalagyan natin ng konting oil itong ating bowl para hindi mag-dry yung ating dough kapag nilagay natin dito. So i-cover natin ito and let it rise for 1 hour or hanggang 1 oras kalahati or until mag-double in size siya. So anyway mga kabeshi, depende pala sa ating place. Kung malamig yung ating place, matagal siyang mag-double in size. Pero kapag warm naman yung ating place is madali lang siyang mag-double in size. So, dahil malamig dito sa loob ng bahay, ang ginagawa ko, nilalagay ko ito sa loob ng oven, tapos siniswitch on ko yung ilaw dyan sa loob, tapos yun, panatilihin lang natin siya dyan hanggang sa mag-doubles in size siya. So, after 1 hour, ito na yung itsura ng ating dough, nag-double in size na siya, o diba? Super amazing. Ngayon naman mga kabeshiwak is i-deflate lang natin ito para mawala yung hangin. Tapos, ang gagawin natin is i-roll natin itong ating dough to about 1/2 inch thick, ganon. So, dapat ganan lang natin yung ating pag-roll sa ating dough para hindi siya ma-flat masyado. And then, ayan na, gagamit lang tayo ng cutter to make donuts with holes. Ayan. So, yung isa kong cutter, medyo hindi ko siya gusto. Kaya yan na lang yung ginamit ko. Yung cutter na walang putas sa gitna. So, ayan, as you can see, nag-i-enjoy ako sa paggawa ng donut. So, alam niyo mga kabeshiwa, kung wala kayong cutter, pwede kayong gumamit na kung anong bilog dyan sa bahay nyo. Tapos, kung meron kayong takip ng bote para gumawa ng bilog dyan sa gitna, pwede yon. OMG. Super nag-i-enjoy ako dito sa aking ginagawa mga kabeshi. You know what mga kabeshi? Ito yung pinaka-paborito kong part. Look at that. It really starts to look like donuts. Simple steps, but the result is so worth it. Ganon. Can you already imagine how soft and floppy this will be? OMG. I'm so excited. Homemade is always better mga kabeshiwak. Made with love. Ganon. Charot. Itong excess dough natin mga kabeshiwak or dough scraps is babalutin natin yan sa cling wrap. Tapos, let this rise again for about 20 to 30 minutes. So, ayan, tinatanggal ko na yung nasa gitna. Huwag sayangin ang gitna ha kasi gagawin natin itong mini donut. Masarap din to mga kabeshiwak. So, after that mga kabeshiwak, gently place each one on its own piece of
parchment paper. So this method mga kabeshiwak prevents the donut from losing shape or deflating when transferring to oil or kung ipiprito na natin siya. So ngayon naman mga kabeshiwak, final proof na natin to for at least 30 to 45 minutes. Don't overproof kasi kapag na-overproof siya, magkukolapse ito agad-agad tapos madali siyang mag-absorb ng too much oil kapag pina-fry natin sila. So i-cover lang natin ito ng cling wrap. So ngayon naman ito na yung ating exist dough. So i-reshape natin ito. So bakit nga ba kailangan natin itong i-rest ng mga at least 20 minutes? Kasi if you reshape right away mga kabeshiwak, the dough will shrink back. Tapos ang hirap niyang i-roll, ganun. So resting lets the gluten relax, making it soft and workable again, ganun. So ngayon naman mga kabeshiwak, i-prepare na natin tong ating deep fryer. So ito yung gagamitin ko mga kabeshiwak para yung kanyang temperature is consistent. So i-make sure natin mga kabeshi na yung oil temperature natin is around 320 to 330 Fahrenheit. So that is the perfect temperature to get golden fluffy donuts without them getting greasy, ganun. So okay mga kabeshiwak, our donuts are perfectly proofed and soft. Now, it's time to fry them to golden perfection mga kabeshiwak. O, di ba bong? So, i-check muna natin kung na-achieve na natin yung perfect temperature. So, ayan mga kabeshiwak, okay na siya. So, anyway, kung wala kayong oil temperature, pwede naman kayong gumamit ng wooden spoon or chopstick. So, kapag nilagay niyo yung wooden spoon or chopstick sa oil, and if bubbles form steadily around it, oil is hot enough. So, okay na yun mga kabeshiwak. Ready to go. So, anyway, mga kabeshiwak, sana medyo malaki yung ating deep fryer para maramihan yung ating ma-fry. Ang liit ng ating deep fryer. So, anyway, okay na yun. So, kapag okay na pala yung ating donut, ang ginagawa ko is, nilalagay ko muna dyan sa paper towel saglitan, tapos na-transfer ko dito sa ating cooling rack. So, ngayon naman, gagawa tayo ng glaze ng ating donut. Meron tayo ditong powdered sugar, tapos maglalagay lang tayo dito ng milk, and then, pwede rin kayong gumamit ng tubig, and then, maglagay din po kayo ng vanilla extract para mas masarap yung ating glaze, and then, i-mix lang natin ito until smooth. So, ayan mga kabeshiwak, para sa akin is okay na yung consistency ng ating glaze dyan. So next, ang gagawin naman natin is i-glaze na natin tong mga donuts natin. So make sure natin mga kabeshiwak na ang donuts natin are slightly warm, not piping hot. So glaze sticks evenly, ganun. So kapag okay na tong glaze sa ating donut, ibabalik natin ito sa ating wire rack para mag-set siya, ganun. So ito namang ating mini donuts is itotoss ko lang dito sa ating cinnamon sugar, ganun. Eto na mga kabeshiwak, ang ating final look ng ating glazed donuts. O, diba? Bongga. So, ano pang hinihintay nyo? Tikiman time! Ang sarap! It's perfect. It's soft, almost like Krispy Kreme. Wow, really? Are you sure? Rate 1 to 10. 10. Masarap. So, there you have it mga kabeshi. Hanggang dito na lamang ang ating glazed donut journey. And I hope you enjoyed watching. So, don't forget to try it yourself. And let me know how it turns out. So, see you in my next baking adventure mga kabeshi. Bye!